Problema ngayong tag-ulan na ang mabilis na pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, isa sa nagpapalala sa pagbaha ang Dolomite Beach, partikular sa Taft Avenue at Ermita sa Maynila dahil sa mga isinarang daluyan ng tubig para idaan muna sa sewerage treatment plant. Kasabay nito, tiniyak ng MMDA na naghahanap ng iba pang alternatibong solusyon para matugunan ang problema sa 49 na flood-prone areas dito sa Metro Manila. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Director Mark Navarro ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Salamat po sa oras. Magandang tanghali naman po, Ms. Ariel. Director, paano po ito nakakaapekto nga? Can you describe it to us kung paano nakakaapekto itong Dolomite Beach sa daloy ng tubig, ulan sa paligid nga po ng Taft Avenue at Ermita? Ano po ang nangyayari? Actually kasi, siguro para lang po mas maliwanagan po tayo. Meron po kasing natural flow of water, yung coming from Taft Avenue at saka yung sa area na yan, na pumupunta po, ang talagang natural flow niyan is papunta po ng Rojas Boulevard. So, papunta ng Rojas Boulevard na, of course, bumabagsak na rin po sa ating Manila Bay. So, yes. Kasi meron po tayong meron pong desisyon ng Supreme Court na i-rehab ang ating Manila Bay. So nagkaroon po tayo, tinayo rin po ang Dolomite in response to this mandato po. At kami po ay katulong sa paglilinis po ng Manila Bay. Yung ating kasama na po particularly ang ating Dolomite. Kaya kung sinasabi po natin na nakakaapekto, meron pong mga part kasi na dahil nandun po yung Dolomite, na yung natural flow po ng water ay na-impede po. So maganda naman po yung intensyon na idaan muna sa sewerage treatment plant ang tubig. Pero bakit imbis na makatulong po at ay nagpalala sa problema sa baha? Ano ang nakikita ninyo pong solusyon dito? Iko-correct ko lang po. Actually, yung sewerage treatment po natin, kasama po naman talaga yon. Kasi talaga naman po, dapat naman talagang malinis ang tubig bago natin itapon sa Manila Bay o ilabas sa Manila Bay ang ating tubig. Pero it doesn't mean na ito po ay isa sa mga nagpo-cause ng flood. Ang sinasabi lang is, dapat po bago natin itapon or ilabas ang tubig, flood water dapat naman po ay malinis din. Kasi yun po yung ating dapat we have to protect our natural resources. Opo. So hindi naman po siya talaga directly na nakakadagdag pa sa baha. So ngayon po, ang ginagawa po ng aming ahensya, since ang amin pong mandato ay flood mitigation, pinag-aaralan namin kung ano yung mga pwedeng gawin para maibsan o mabawasan ng baha, lalong-lalo na dyan sa Taft Avenue. So, may posibilidad po ba na buksan muli yung mga isinarang daluyan ng tubig? Ang ginagawa po namin ngayon, meron tayong investigasyon at meron tayong initial na nakita naman na meron pong ginagawang pumping stations doon sa area na yon na pag naging operational na po yung ating pumping station na yon, malaking bagay po at makakatulong po dun sa baha sa Taft Avenue particularly. Nakikipag-ugnayan na rin ho ba kayo sa iba pang ahensya, gaya po ng DENR, para tugunan ang isyung ito? Hindi lang po naman sa DENR po, pero siyempre kasama po sila dahil sila po ang may main project po ng Dolomite Beach niya. Kasama po namin dito siyempre yung ibang ahensya, lalo na yung paggawa ng pumping station. Nandyan din po ang DPWH at hopefully makasama natin ang LGU para po dahil sila ay ang may jurisdiction po dun sa lugar. Lahat po, nagtutulong-tulong po.
Opo. Director, sinabi rin po ni Chairman Artes na nagiging dahilan ng pagbaha naman sa Commonwealth Avenue itong konstruksyon daw po ng MRT-7. Paano ba ang koordinasyon ninyo sa mga ahensyang may hawak po sa ganitong major infrastructure projects para maiwasan din yung pagkaantala naman ng pagdaloy ng tubig ulan? Actually, maganda po yung tanong nyo dahil ngayon lang po ay nakipag-coordinate na po kami dun sa contractor po ng MRT-7 na yan para ma-rectify po kung ano yung mga pwedeng gawin, lalo na yung paglilinis po ng debris. At saka, yun nga po, kung may mga naharangan na drainage, kailangan pong malinis na rin natin. At magtutulong-tulong lang din po, kasama po ang aming ahensya, pati din po ang contractor po natin dyan. Together, of course, with the LGU na sila rin po ay nagtatanggal din po ng mga kalat doon. Nasa 49 ang tinukoy po ninyong flood-prone areas dito sa Metro Manila. Saan po ang itinuturing ninyong critical o pinakamalalang binabaha tuwing tag-ulan, Director? Kaya lang po medyo malaking tingnan yung 49 pero ang kaanohan po doon, parang halimbawa po sa Araneta Avenue, sa may mga Banawe, kasi nagkakaroon po ng baha sa bawat area dyan. Pero same area pero marami lang pong pagbaha. We are, of course, the critical areas, kasama po yung sa Talayan Village, nandyan po yung sa Araneta, sa Banawe, siyempre yung atin pong Espanya at yung TAF natin, kasama na din po. Ano po ang immediate action? May pwede pa bang gawin o immediate action plan ang MMDA po sa mga lugar na ito? Ngayon po, ang ano natin is actually talagang ginagawa naman po ng MMDA bago pa magtag-ulan, talagang sinisiguro po namin na malinis ang ating drainage system. Talagang regular po yan, nakaschedule po yan all year round. Actually, hindi na nga namin pinapaabot ng June as much as possible. Dapat tapos na namin ang aming paglilinis by June pa lang para pagtungtong ng tag-ulan, tuloy-tuloy po ang flow ng water sa ating drainage system. Kasama na rito yung aming proyekto ngayon na nakabantay na po ang ating mga kawani ng gobyerno 24 hours po sa ating mga inlet at saka drainage system sa buong Metro Manila po, kasi lalong-lalo na sa major thoroughfare po. Sa ngayon po, ilan na ba yung pumping stations at sapat na ho ba ito? Patuloy pa rin bang may ginagawa? Ngayon po ang ating pumping station po, lahat po operational yung ating 71. Tapos meron po tayong mga ginagawa pa pong iba sa iba't ibang location, lalong-lalo na po doon sa flood-prone areas at saka catchment areas. May plano raw ho na magtayo ng water impounding facility sa Camp Aguinaldo. Ano ho ang papel ng MMDA sa proyektong ito at kailan inaasahang magsisimula, Director? Yung ating pong impounding facility po sa Camp Aguinaldo, we are very happy din naman po na the idea originated from us, from MMDA po, kasi nakita po namin yung flow ng water ay dumidiretso po sa EDSA. So, ang pinakinakitang solusyon is to put an impounding facility inside Camp Aguinaldo naman po. And hopefully, magsimulan na po yun as soon as possible. Pinaplansya na lang po yung mga maraming bagay. Kasama po yun siyempre yung ating pag-budget na lang po doon. Ano pa ho yung long-term goal ng inyong... Ano po yun? Go ahead, Director. Sorry. Sorry. Siyempre pinaplansya lang po yung budget at saka yung mga technical aspect po nung pagtayo ng impounding facility. Meron pa po bang mga long-term goal ng ang inyong tanggapan para sa flood control po sa Metro Manila? Kasama na rin po dito yung yung pinaka-importante po, siyempre yung pag-upgrade ng ating drainage master plan for the whole of Metro Manila. Siyempre nakikipag-coordinate po tayo sa iba't ibang. Director Navarro? Alright, yan po si Director Mark Navarro ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office.